Hi everyone! Welcome back po tayo sa ating YouTube channel. Panibagong araw, panibagong reaction video natin sa araw na ito. Mga kabisnes, mga kapapi. Magre-reaction muna tayo dito kay kabisnes, no? May follow-up naman po akong dalawang reaction din dito sa Kalingap. Sunod-sunod po natin yan ang Kalingap, no? Kasi marami tayong reactionan sa Kalingap at dito din sa kabisnes. So, ano muna natin itong reaction natin dito sa kabisnes. Ito ang thumbnail nila na huwag ninyong saktan si Bong, Mrs. Kabisnes. Muntik nang himatayin sa kakaiyak sa nangyari kay Kuya Bong, no? So, doon sa parting yun kasi, bilang isang nanay, na makita natin nasaktan ng ating anak, para tayong dinurog yung puso natin, no? Para bang gusto nating sabihin, ako na lang sana ang nasaktan, wag lang siya. Ganon yun ang feelings ng isang ina ba? Kasi itong si Mrs. Kabisnes, ito na yung tumatayong magulang ni Kuya Bong at lahat nitong mga kaguwang kasi wala nga sila sa mga magulang nila. Kaya si Mr. and Mrs. Kabisnes ang kumbaga yung naging guardian nila. Lalong-lalo na itong ating Kuya Bong na wala naman itong pamilya maliban kila Kabisnes, no? So, yun nga at syempre, nasaktan, kumbaga nasorpresa itong si Mrs. Kabisnes dito sa ginawa ni Jinky. Ayun, Jinky, no? Kung makapanood mo ito, sana nag-isip-isip ka na lang muna, prinsesa ka, bago mo yung ginawa. Na yung hindi mo alam kung gaano kasakit ang nararamdaman ng kabisnes, ano? Lalo na si Mrs. Kabisnes. So, eto nga, i-proceed na natin, talagang diretso na tayo. Pinasyal nila itong si Kuya Bong, nag-mall muna sila, at alam mo naman natin si Kuya Bong, yan talagang hilig niya. Pupunta ng mall, maglalaro doon sa mall. Diba? Yun na para bang bata. Doon niya kasi nai-enjoy yung sarili niya, nawawala yung problema niya. At the same time, ay kumbaga umupo sila, nagbigay ng payo o nagbigay ng advice ng payo o nagbigay ng idea kay Kuya Bong kung ano yung tama gawin o ang hindi tamang gawin. Dito na napapansin ko kasi dito, no, yung si John at saka si Estong dito na nagsalita. Si John kumbaga yung advice nila kay dito kay Kuya Bong. Sa ulit-ulitin, Kuya Bong, kung halimbawa mayroon man na babae magka gusto sa'yo, kumbaga kilatisin mo kung ito ba'y tao o hindi. Kasi itong pagkabanggit ni John, mahirap daw magtiwala sa taong mahirap magtiwala sa hindi tao. John, ano yun, John? Si Jinky, hindi ba siya tao? Yan, para naano ko lang doon sa sinabi ni John na mag-ingat, Kuya Bong, mag-ingat ka sa tao, sa hindi tao, no? Ano yun, balbal? Naano lang ako doon, parang napatawa ako doon kay John at saka dito kay Estong. Sa bagay naman, totoo naman yun, may puntos sila doon, mag-iingat tayo sa hindi tao, no? Kasi pag kung siyempre sa tao hindi tayo takot kasi alam natin tao rin yun, pero yung hindi tao, mag-ingat talaga tayo, yun ang iiwasan natin, ang hindi tao. At ito po yung ni John dito, kumbaga bigay niya ng konting advice din kaya sa kabisnes, ganon din, ate kuya, sa susunod po ay mag-iingat tayo sa hindi tao, no? Andyan naman yung tatlo na yan na hindi tao ang ang nangako kay Kuya Bong na pakasalan siya. No, yung mga babaeng nangako pakasalan siya, hindi naman tinupad. Yun ang hindi mga tao. Yan kayo tatlo hindi kayo tao sa paningin ni John at ni Estong. Kasi wala kayong puso, sinaktan ninyo si Kuya Bong, dinurog niyo puso ni Kuya Bong. Sarap kayong tirisin, di ba? So, yun nga at syempre kailangan ni Kuya Bong yung advices, yung konting laging siyang kinakausap para at least mawala yung sa isip niya na nasaktan siya, although noon sinasabi niya lagi na bebe, ba't hindi mo ako pinaglaban? Kasi tawagan kasi talaga nila ni Jinky ay bebe, no? Ba't mo ako hindi pinaglaban, no? Doon ang puntos ni Kuya Bong. Ba't mo ako hindi pinaglaban doon sa ate mo, no? In the first place naman siguro, marami tayong mga nagko-comments dyan sa atin na
may galit talaga kay Jinky, mayroon naman yung nakakaintindi, mayroon naman yung galit sa atin. No, na nire-reactionan si Jinky, bakit si Bong hindi nire-reactionan nung umalis. By the way, na-reactionan namin yung si Bong noong umalis si Kuya Bong noon. Ay ang simpatya ninyo dito kay Jinky noon, nung umalis si Kuya Bong. Ngayon, nang hindi na matuloy ang kasal, inayawan na ni Jinky itong si Kuya Bong. Galit na galit kayo dito na naman kay Jinky. Dati, siyempre kay Bong, galit kayo kasi iniwan si Jinky. Ngayon dito naman kay Jinky, ay nagdesisyon siya sa ganun na hindi matutuloy ang kasal. Kay Jinky na naman kayo nagagalit. Kaming mga reactor, kung ano yung sinasabi, kung ano yung nakikita namin, na dapat namin itama o dapat yung parang medyo tagilid, ay yun ang nire-reactionan namin. Tulad ng reaction ko nung nakaraan na sinabi kong sinungaling si Jinky. Nakita naman talaga natin na talagang nagsisinungaling itong si Jinky. Kung hindi siya nagsisinungaling, noon pa naman in the first place na naglihim siya, di ba? So, ano yung tawag natin doon? Alangan tatawagin natin yun siya. Oy, napaka-perfect niya, hindi siya sinungaling. Samantala gano'n, no? Isa pa, sinasabi na nila na hindi naman daw nanloko si Jinky. Ano yung ibig sabihin na hindi siya nanloko? Kung hindi siya nanloko, iba naman po yun nanloloko ka dahil niloloko mo siya sa pera. Ito yung kay Jinky, niloko niya yung mga taong nagtiwala sa kanya na siya ay totoong tao. Yun po yung puntos doon dito sa nag-comment na ito. Hindi ko nakuha ba pangalan mo Ang puntos dito, hindi yun niloko ni Jinky si Bong at saka sila ka-business nang dahil sa pera. Niloko niya. Malinaw po ha, dito sa nag-comment. Malinaw na malinaw. Niloko ni Jinky ang ka-business family dahil nagtiwala sa kanya, kinuha niya yung tiwala ng ka-business para paniwalaan siya doon sa kanyang pagiging sinungaling. So, yung natin doon na masasabi natin na hindi naman daw nanloloko si Jinky dito sa ka-business. Ano yung ginawa niyang pagsisinungaling na hindi totoo nagsasabi? Niloko niya ang ka-business, pinaniwala niya si Bong at ang ka-business family, lalo na si Mr. and Mrs. ka-business, na siya ay totoong tao, na siya ay hindi mapagpanggap, mapagkunwari. Yun ang ni Jinky, na kumbaga pinakita niya talaga, nagpakitang gilas siya talaga dito kala Mr. and Mrs. ka-business, para makuha niya ang tiwala ng ka-business sa kanya. Yun, doon siya nanloko. Niloko niya yung ka-business at si Kuya Bong dahil alam niyang nagtitiwala na sa kanya. Kumbaga, yung trust na na-failed, yung trust na niloko mo yung tao, bilang isang naniniwala sa'yo, nag-trust sa'yo, panloloko pa rin yun yung ginawa ni Jinky na pagsisinungaling. No? Marami kasing klase yung panloloko, kabayan. Itong nag-comment na ito, kung mapanood mong ito uli. Maraming klase ang panloloko. Yung ginawa ni Jinky, panloloko niya yung kila ka-business. Kumbaga ginawa niya lang parang loko-loko, parang tanga-tanga itong sila ka-business, itong si Jinky. Dahil pinaniwala niya mabait siya, pinaniwala niyang totoo siya, pinaniwala niyang mahal niya si Kuya Bong. Panloloko yun di ba? So, dito, sa mga advices ng kagwang kay Kuya Bong, may mapupulutan. Kahit naman hindi si Kuya Bong, kahit naman tayo nanonood, may makukuha tayong aral dito sa nangyari kay Kuya Bong, Kasi hindi lahat ng tao, ayon kay Jonjon at kay Estong, hindi lahat ng tao ay tao. Di ba? Mag-ingat sa hindi tao. Yun ang ibig sabihin ni John. Yun ibig sabihin, kumbaga, maling tao. John, natawa ko sa'yo, John. Peace tayo, John. Mag-ingat daw sa hindi tao. Lion ba yun, John? Naging animal? Naku pa nga. Ayan, yung tatlo na yan sa thumbnail ko, yun yung mga hindi tao. Sinaktan nila si Kuya Bong. Sarap niyo krususin. Pati si Mrs. ka-business tuloy. Alam na ninyong pakatulad ko si Mrs. ka-business, mataas ang blood pressure. Sarap mong turisin. Diba? No? Hindi kasi, mga ka-business, mga kapapi,
hindi ka naman mababash o hindi ka naman naming re-reactionan kung wala ka namang ginawang hindi maganda. Tulad dito kay Jinky. Alam nga naman po, mga kabisnes, mga viewers ko dyan, mahal na kabisnes namin. Reactionan natin si Jinky nang sasabihin natin, hindi siya manloloko, hindi siya sinungaling. Kitang-kita naman ng buong mundo yung pagsisinungaling niya. Diba? Alam niyo kung saan siya puntos nagsinungaling. Doon sa amo niya nagsinungaling siya. Dito kay lalong-lalo na sa kay Kuya Bong at kay Mr. and Mrs. Kabisnes, nagsinungaling siya. No, hindi lang sa pamilya niya nagsinungaling siya. Tinago niya kung ano yung desisyon niya ng kasinungalingan. Ang desisyon niya na hindi totoo. Kumbaga, dapat sana no si Jinky, bago siyang nagdesisyon, inisip muna niya ng 100 times, no? At mayroon pa akong nabasang nag-comment diyan na bakit daw hindi kinausap nila Mr. and Mrs. Kabisnes etong kamag-anak ni Jinky para malinawan nung bago daw nag-set ng kasal. Actually, dito sa nag-comment, no? English yun. Kung hindi mo maintindihan yung pinapanood mo, wag kang mag-comment. First thing, tinawagan ni Jinky yung nanay niya. Kasama niya si Bong. Nag-video call sila. Kumbaga, yung bang group video call, tuwang-tuwa yung nanay niya dito kay Kuya Bong. Tinanong tulaga ni Kabisnes paulit-ulit kung tanggap ba ng buong pamilya ni Jinky o sinabi na ba ni Jinky sa kanyang tiyahin, sa kanyang kapatid, sa buong kamag-anak niya. Sabi niya sa buong lugar nila sa Samar, alam na niya yung tungkol kay Kuya Bong. So ano yun? Hindi ba pagsisinungaling yun? Bakit ngayon lumalabas na hindi ito si Jinky nagpaalam sa pamilya niya at sa amo niya, no? So, kumbaga, nadiin ang kabisnes dito, biktima ang kabisnes dito, no? May pagalit-galit pa yung tiyahin kung mataas ang boses, no? Kahit siguro pindutin mo tenga noon pa, ilololo mo yung boses mo, pero taas-taas yung boses niya, no? Na hindi nila naman naintindihan, kung hindi naman kagagawan itong si Jinky, sorry po, ang pagsisinungaling. Wala naman sanang gulo, no? Sana, etong si Jinky, 25 years old, 26 years old, may isip na ito, nakailang lalaki na nga siya, di ba? Sorry po, sorry na. Totoo lang yung sinasabi natin. Masaktan nyo, wag na kayong masaktan. Totoo yun, di ba? Sorry po, astagfirullahalazim. Kung may isip siya sa 26 years old, magto-26 na siya, no? Dapat inisip talaga niya ng kalalim-laliman. Total malalim naman siya kung magsinungaling. Inisip niya sa kalalim-laliman na yung kabisnes ay, kumbaga, yung pinasok niyang pamilya, kabisnes yun eh. Maraming nakakakilala, no? Etong kay Jinky. Pero yun, anong ginawa niya? Kumbaga, parang pinaglaruan, niloko, pinasakay-sakay niya, pinaniwala niya ang kabisnes na siya ay totoong tao, na ayon kay Junjun mag-ingat sa hindi tao, no? Paulit-ulit natin yan, Jun, mag-ingat sa hindi tao, di ba? So, yun na nga. At payo si Junjun, si Bay Papaya at saka si Estong. Ang sagot naman ni Kuya Bong, mas mabuti daw ay hindi siya fully talaga binigay niya yung tiwala, yung pagmamahal niya. Kumbaga, nagtira pa rin siya sa sarili niya. Pinipti-pipti niya. Hindi daw tulad sa unang ex-girlfriend niya. Alam natin kung sino yun. Talagang parang naloko daw talaga siya doon. Kaya paulit-ulit siya umaalis, nag-iinom, nagwawala sa sarili niya dahil nasaktan siya ng todo-todo doon sa una. Ito si halakhak na hanggang langit, diba? So, dito kay Jinky, nasaktan man daw siya, pero madali naman daw niya ma-erase o makalimutan kasi hindi naman niya todo-todong binigay yung pagmamahal at tiwala niya, no? So, yun, at yun lang nga talaga kasi na-surprise din naman, no, si Kuya Bong dito kasi nga ready na eh, may sing-sing na eh, para mag-propose na sana, no? Parang engagement ring yung binili.
Kita naman natin kung ano yung pinili ni Jonjon. Na ayon kay Jonjon, yung singsing ay tinago nila sa babaeng karapat-dapat at babaeng yung tao siya ha. Kasi itong tatlo hindi sila tao. Hindi daw sila tao ayon kay Jonjon. Kaya mag-ingat tayo sa hindi tao. Yung singsing nilalaan sa babaeng tao. Sa babaeng makatao, sa babaeng karapat dapat bigyan ng singsing sa kamay, 'di ba? Yung mga may singsing kasi sa kamay, mga karapat dapat diyan, karapat dapat daw na pakasalan ng isang lalaki. Wow, no? So, yun, nakikita natin na yun, syempre malungkot tayo dahil nga apektado si Mrs. Kabisnes sa nangyari. Alam naman natin napakababaw po ng luha ng ating Mrs. Kabisnes, no? Hindi na lang naisip nitong si Jinky kung ano yung kahinatnan after doon sa ginawa niya dito sa Kabisnes, dito kay Mr. and Mrs. Kabisnes. Wag na lang po yung doon kay Bong, doon na lang kay Mrs. Kabisnes kasi fully support talaga si Mrs. Kabisnes dito sa kasalan Bong at Jinky, no? At kumbaga trinato talaga nila na parang tunay na anak itong si Jinky kahit ilang araw pa lang siya tumira diyan sa Kabisnes, no? Kumbaga parang hindi siya nagtatrabaho diyan kasi pamilya turing sa kanya eh. 'Di ba? Pabanjing-banjing lang nga yung niya, pasayaw-sayaw, pakanta-kanta. Kumbaga yung trabaho niya diyan kila Kabisnes. Nagtatrabaho man siya pero hindi yun talaga na full-time magtatrabaho tulad ng trabaho namin dito sa abroad. So saan ka pa makakuha ng 7,000 Kung ako makauwi sa Pilipinas, wala akong trabaho, papasok ako kay Kabisnes, tagawalis sa labas. Sauran niya ako ng 7,000, joke lang po. No? Yun ang hindi talaga maisip nitong si Jinky, mga Kabisnes, mga kapapi, no? Ito nga, naglabas sila ng saloobin, naglabas sila ng sakit ng naramdaman nila. Kasi si Mrs. Kabisnes tumawag dito kay Jonjon. Naglabas siya ng kanyang sama ng loob sa ginawa ni Jinky kay Kuya Bong at sa kanila, no? Sana dito mapapanood ni Jinky, sana matauhan ka. Sana yung utak mo ay karmahin, humingi ka ng kapatawaran kila Mr. and Mrs. Kabisnes, lalo na kay Kuya Bong. Alam naman natin, sinabi naman ni Kuya Bong, kung babalik siya, pagbibigyan pa rin niya ng isa pang pagkakataon itong si Jinky. Siguro, hindi pa natin alam, no? Kasi hindi pa siya nagre-reach out kung magre-reach out ba siya o hindi na. Pero mayroon namang nagsasabi, no, si Nanay Needs. Nanay Needs, handa natin kung anong balita natin dyan. No, di ba mga Kabisnes, mga kapapi? So, well mga Kabisnes, mga kapapi, dito kay Bong, wish ko lang na sana makahanap ka na ng totoong taong babae, no? Hindi yung hindi tao. No? At wish ko talaga, mayroon yan Kuya Bong, mayroon talaga yan para sa iyong nakalaan talaga ng para talaga sa iyo. Huwag kang mag-alala, mayroon talaga. Hindi man yung first ex mo, hindi man yung second ex mo na si Ate Maylin, hindi man itong si Jinky, mayroon pa rin darating para sa iyo. So ito sila, pagsisihan nila to, no, kung tuloy-tuloy si Kuya Bong sa pagbabago at makakita ng mapangasawa niya na talagang permanente na para talaga sa kanya. Magsisisi tong mga to eh. Hindi nila iniisip kahit ganyan lang si Kuya Bong, no? May pera, may bahay, may stable siya. Stable siya. Although hindi nagtrabaho, pero mayroon naman talaga siya YouTube channel. Stable na yun sa kanya, no? At hindi naman talaga papabayaan nila Mr. and Mrs. Kabisnes once mag-asawa na si Kuya Bong. Alalayan nila ito sa anumang klaseng negosyo ang gagawin ni Kuya Bong at magiging asawa niya. Napakaswerte na ng babae kung dito kay Kabisnes mapunta at mapangasawa ni Kuya Bong, no, at mapangasawa ng mga anak ni Kabisnes, no? So, well mga Kabisnes, mga kapapi, hanggang dito na lang mga kalingap. Kung nagustuhan ninyo, paki-share, likes, at pindot ng subscribe button dyan. At paki-comments po nitong aking reaction video at paki-subscribe ng aking bahay.
No, mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap, at huwag po natin kalimutan i-subscribe Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family. At ang mga kalingap po, nangungunang ama ng kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, at Edna Vlog, at Jack Tapia Matubang, at mga kasamahan ko po reactors dito sa Kabisnes at sa Karepa, mga kasamahan kong reactor. So hanggang sa muli, kita-kita tayo. Bye-bye po! Maraming salamat sa inyong panonood doon sa aking reaction. Maraming salamat po sa nanonood lagi sa akin, sa suporta po ninyo at pinakita nyo sa akin. At ang mga aking bagong subscriber, mega love shoutout po sa inyong mahal ko kayo at nagtiwala kayo sa akin. Baka bukas po 7K na ang aking subscriber. Maraming salamat po sa tiwala ninyo. Hanggang sa muli. This is Alminda Mix Vlog. Nagsasabi, may Allah bless us all. Maraming salamat po. See you again sa aking reaction video sa Kalingap po. Bye-bye!